7 hours kami na palutang-lutang dyan sa gitna mga kaibigan. Dyan oh. Galing kaming Santa Ana, Cagayan. So akala ko talaga katapusan ko na. Pero sabi ko nga wala pa tayo sa kasaysayan. Hindi pa nakasulat yung pangalan natin sa kasaysayan para mawala sa mundong ito. Pero bagamat ganun mga kaibigan, nagpapasalamat pa rin ako at dubleng pag-iingat na ngayon yung gagawin ko. Kasi hindi biro eh. Hindi biro ang lakas guys. 7 hours kami na stuck dyan sa gitna. Hindi umandar ang makina. Ginabi kami alas 9:40 noong makarating kami dito ng gabi dito sa Panan Bay. So salamat sa mga nagdasal, sa mga nakaalam agad kung anong nangyari sa amin. Kasi guys, mahirap siyang i-explain. Talagang lakas loob na lang yung pag-asa that time at saka pananalig sa Diyos. Pero anyway, parte yan ng fishing adventure guys. Kasi pinili natin pumunta dito kahit alam natin ang lakas ng panahon. Pinili natin pumunta dito para lang mag fishing adventure. At ngayon nandito na tayo. So praise God, salamat Panginoon. Ayun guys, gusto kong mawala konti yung kaba ko, kaya pumunta ako dito sa pinakamalapit na spot guys. So mag fishing tayo, magkuha tayo ng pangulam. Tingnan natin kung may mahuli tayo guys. Umpisahan na natin to. So habang nagfi-fishing ako mga kaibigan, ikukwento ko yung nangyari. Bandang alas 2:43, eksakto 2:43 PM nung umalis kami ng Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Yun kasi yung daungan mga kaibigan. Tapos nag-umpisa na yung amihan that time. May paparating kasi na hindi magandang panahon guys, gaya nito. So ang nangyari, nasa lubong namin yun. Sa kasamaang palad, marami nangyari sa gitna ng laot guys. Nasiraan yung kasama naming bangka, na disalign yung rudder sa likod. So nung na-disalign na yung rudder sa likod guys, hinintay namin yun. Matagal na pasahan ng mga tools dyan sa gitna ng karagatan. Tapos nagkasira ulit sila sa makina naman kasi na anuhan ng tubig. Pero yung bangkang sinasakyan ko, dalawa kasi yung bangka guys na pumunta dito sa Camiguin that time. Ay! Yung bangkang sinasakyan ko, wala pa. Medyo confident pa kami nung sa time na yan. Pero ang nangyari, sa kalagitnaan ng laban mga kaibigan, laban sa malalakas na alon, kasi ang lakas eh. Parang Toy Story, 4 meters yung kanya. Sukat niya pag nag-perform siya dyan sa gitna. So ang nangyari mga katuks ay hindi namin inaasahan na naabutan kami ng malaking agos na yung nagwa-wave talaga, saka yung current, tas hangin, tas ulan. Ayun, na yung bangka namin, yung makina namin, naabutan ng malalakas na alon na ganyan oh. Pumasok yung tubig sa bangka guys, namatay yung makina. Bandang alas 5 ng hapon, kasagsagan pa rin yung laban namin sa malalakas na alon. So bandang alas 5 ng hapon guys, trouble na yung makina namin. So repair pa namin siguro ng 30 minutes mga kaibigan, pero hindi pa rin umandar. May mga footage ako dun pero hindi kompleto kasi nangangamba din ako na baka mamaya malaglag ko yung camera dahil o kaya tataob yung bangka anytime. Kasi hindi na namin kayang takbuhan yung alon eh, hindi na umaandar yung makina.
Shit. Bagap na ko ah. Bawawan daw may. Ha? Bagap na daw may. Talo-talo na ito siya. Oh. Naku. So guys, ang nangyari, hinatak na kami ng isang bangka na kasama namin. Talagang hatak hanggang dito sa Camiguin, hanggang dito sa Panan Bay. Hirap na hirap kami sa time na yan guys. Lamig, kaba, gutom, uhaw, andun na lahat. Pero talagang makuan pa rin yung matigas yung pananalig natin para malampasan natin ang mga bagay na yon. Talagang pananalig na lang. Kasi pag hindi ka at peace sa mga time na yon, siguradong may mangyayaring hindi maganda. Kaya kami ng aking bangkero at saka isang pasahero namin, dasal lang kami, dasal lang talaga. Grabe guys. Kasalanan din namin kasi alam namin na ganun yung monitor. Nagkarga pa kami ng marami kasi kaming karga. Pumunta na talaga sa time na magtatapon na kami ng karga para lang lulutang yung bangka. Parang isang panaginip para sa akin na nakakatakot na panaginip mga kaibigan. Pero nangyari na at nangyari na. Next time alam na natin. Meron na tayong experience sa mga ganyan. Hindi lang yun yung unang pagkakataon mga kaibigan, na maraming beses na, pero pinaka-extreme pa na nangyari sa akin yun. Nalata ko lang isda, kaya maliit tong pahay natin. Maraming beses na nangyari sa akin yun, pero hindi ganun kalakas ang dagat. At saka wala kami dyan sa gitna, nasa gilid lang kami. Ngayon guys, nasa gitna sa nangyari kagabi. So gabi na nung makarating kami dito, alas 9 ng gabi, 9:40 din. Around 9:40 magte-10 na. So grabe, hindi kami kayang rescuein ng Coast Guard, pati yung mga residente dito, kasi mapapahamak din sila, naintindihan namin yun. So kami lang talaga nagtutulungan dyan sa gitna. At gabay talaga ng Panginoon yung nangyari mga kaibigan. Siguro talagang hindi pa namin talaga time para mawala sa mundo. Pero sa time na yun guys, talagang hindi ko alam.
siguro hindi sana tayo magkakita-kita ngayon sa vlog na to. Anyway, papasalamat talaga ako. Laking pasasalamat ko. Hindi kami nawalan ng pag-asa. Malakas yung faith namin na makakasurvive, masusurvive namin yung tragedy na yun. Ayan guys. So ngayon, unang araw natin, naabutan natin yung malakas pa rin na alon, gaya ng nakikita nyo. So chill kwan muna. Uy! Chill fishing muna. Chill fishing muna guys. Ayoko munang magpunta dyan sa gitna. Medyo nakaka-trauma sa akin eh. Pero soon, pag nag-ayos na yung panahon, magiging summer na, makakapunta na tayo sa mga GT spot natin. Ngayon, dito muna tayo. Pagtyagaan muna natin dito sa gilid-gilid. Dapat matakbuhan natin yan. Malakas yan. Whoa, look at that boy. Alis na tayo, baka mamaya bigla tayong sabuyan ng malakas na tubig. What an experience guys. Grabe. Subok tayo dito guys. Kagat guys, balo. Yun. Uy. Uy. Unang isda natin ngayong araw, mga kaibigan. Balo. Needlefish. Dito na lang muna. Uy! Gusto kong uminom mga kaibigan. Fresh water. Para sa mga residente dito guys, ang sabi nila, miracle daw talaga sa mga ganong nangyayari sa mga mangingisda dito. Kadalasan namamatay sila, hindi sila nakakauwi. Hindi na nila nakikita yung mga bangkay nila. Kaya yung nangyayari sa amin guys, it's a lesson, it's a miracle. Kahit anuman pa dyan, laking pasalamat talaga. At next time, we should be careful sa mga maniniwala na kami sa mga forecast. Kasi sa forecast nakita na namin negative pero tinuloy namin guys. At the same time, mabigat yung karga namin. Alam na next time. Dito tayo. Look at this view. Hindi lang sana malakas yung hangin, ma-drone sana natin to. Woo!
Praise God! Thank you Lord! Woo-hoo-hoo! Subukan natin gumamit ng micro jig guys. Kasi hindi pinapansin yung lure. Baka nasa ilalim yung mga predatory niya, yung mga kanuping, ganun. Dito na lang tayo, nagtago tayo sa hangin. Hindi tayo pinapaporma ng hangin sa part na yan eh. Dali guys. Uy, malakas. Atakin natin, baka maibato niya. Natin ito ilan. Uy, malaking kanuping. Kanuping laot guys. Woohoo! Laki oh. Ang laki guys. Laki mga kaibigan. Red. Ganda ng kulay. Ang ganda ng kulay mga kaibigan. Mamaw. Nice one. Nasa loob talaga yung mga predatory niya mga kaibigan. Kaya risky talaga yung micro jig, pero paparatingin natin sa loob. Hopefully hindi masabit guys. Kasi ilan lang yung micro jig na dala ko. Kakailanganin pa natin to sa ibang araw. Lalo na kung lures lang tayo, mahirap tayo makapagpakagat ngayon. Walang mga tap water. So, magsubok pa tayo. Palubugin lang talaga. Yan, tapos upo. Dali, ala, strike. Dali. Uy, malaki guys. Tayo. Malaki na naman to. Lutang ka boy. Mas malaki to guys, kung hindi na foul hook. Ano, ping laot pa rin siguro. Kanuping laot pa rin guys. Ayan o, ang laki. Angat ka boy. Mas malaki nga mga kaibigan. Ang bigat. Uy. Mas malaki siya oh. Ala, ang lalaki guys. Ang lalaki mga katuks. Oh, mamaw na kanubing laot men. Nice one. Ang laki mga kaibigan. Dalawa na. Parang nagasgas yung gasgas nga. Hanggang dito oh. Palit na tayo ng leader line agad para hindi mawala yung micro jig natin. Dali, malakas to. Natanggal mga kaibigan. Sayang. Sana balikan niya, nandun pa yung micro jig. Naputol yata yung hook niya. Putol yung hook na ito guys. Lakas ah. Malalaki yung mga kanuping laot guys. Unat putol. Oy, putol guys, natanggal oh.
Kasayang. Palit tayo. Ito na lang natitira akong micro jig mga kaibigan. Pag napasabit natin to, wala na, GG na. Back to lure tayo or popper na lang siguro. Hintayin lang natin makarating sa ilalim. Dali guys. Kanuping na naman. Ay, pakol. Bakulaitis. Ayan guys, oh. Na-release natin. Bag. Palpak na kas, sayang. Shit. Nalaki guys. Oh. Alright, let's go. So, quick fishing lang to guys. Ito yung huli natin, oh. Ang lalaki niyan. Pangulam na. Sabi ko nga kanina, huli lang tayo ng pangulam. Yes guys, finally nasa Camiguin na tayo. At to update nyo lang para sa mga gagawin natin sa mga susunod na araw. Hintayin natin kumalma tong masamang panahon niya para makapagdayo-dayo tayo kung saan. Sulitin natin ang araw. At yan guys, doble ingat. Hopefully mapagbigyan tayo sa pagdayo natin na to. So ito yung huli natin guys. Dahil quick fishing lang tayo, buti na lang nakaland pa tayo ng malalaki. Ayan, oh. So yan, gamit natin Master Bean Minnow at saka Shadrack. So hanggang dito na lang guys. See you again sa mga susunod na fishing adventure natin dito sa Camiguin. Fish away. Maraming salamat sa mga nagdasal at sa mga sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa channel natin. At yan guys, promise, fingers crossed to deliver you a good quality of contents sa fishing. Fish away, all for the glory of God. Bro Fist.